Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Dito po tayo sa ating podcast Live with Dante M. O ngayon, bigyan ko kayo ng update ng inspection na ginawa ng ating Pangulo doon sa Baliwag, Bulacan, kung saan galit na galit yung ating Pangulo. Kasi close na ghost project po. Wala man na in-implement na river wall pero nakakobra yung kontraktor. At hindi. Yan o, sabi rito, report ng News 5. I'm not disappointed. I am angry. President Bongbong Marcos found no trace of the 55.7 million pesos concrete river wall in Baliwag, Bulacan despite the project being labeled 100% complete and fully paid as of June. Nakobra na. Ganon katindi po ang korupsyon sa DPWH. At kasabwat mga kababayan siyempre, yung mga contractors. At siyempre may politiko na sangkot. Yan talagang pinupuntahan ng ating Pangulong Bongbong. Sabi dito, look, President Ferdinand Marcos expresses anger after discovering so-called ghost flood control projects in Bulacan during an inspection of river wall in Barangay Piel, Baliwag. Official documents claim that a 220-meter structure worth 55 million pesos has already been completed. Yet, on site, the President finds no trace of construction or even of work. He calls out the Department of Public Works and Highways for reporting the project as finished despite the absence of actual results. Marcos notes that if the project had been properly implemented, it could have significantly improved the province irrigation system. He stresses that he is not merely dissatisfied but very angry over what he describes as a clear deception that continues to worsen flooding in the area. Nilakad talaga ng ating Pangulo yung lugar. O ito siya. Hindi kasama po si Secretary Bunuan. Malamang matanggal si Secretary Bunuan ito. Tinitingnan ng document, yung plano. Ito yung ating Pangulo sa interview ng mainstream media. Pakinggan natin yung ating Pangulong Bongbong. Sa Baliwag, dahil merong report na pinigay sa atin na dumating dun sa website na itong kontrata para sa isang Sa isumbong sa Pangulo, website. 55 million contract for the construction of reinforced concrete river walls at Pulok 4, Barangay Piel, Baliwag, Bulacan. Contract cost is 55,730,911 as of last month, June, ang report dito, 100% complete. Matindi, 100% complete. Wala kaming makita na kahit isang hollow block, isang ng simento, walang equipment dito. Lahat itong project na ito, ghost project. Ghost project siya, walang ginawa. Ngayon, pinag-aaralan namin dahil dito naman sa kabila, meron rin ginagawa na flood protection. Parang nagtuturuan ngayon yung dalawang kontratista. At sinasabing hindi maituloy ito hanggat magawa ito. So nakikiusap to. Ewan ko, basta meron daw silang usapan na itutuloy ngayon ito. Ngayon kung titignan ninyo yan, inabot na tayo ng tag-ulan. Kung titignan ninyo, kung abutin ng bahayan, taglag ka agad yung pader na yan. Hindi tatagal yan. So substandard pa rin. Yung minimina ng ating Pangulo, ipakita ko po sa inyo. Ito siya. Substandard niya. Ibang kontraktor naman ang gumagawa nun. Pero nakita ng ating Pangulo, substandard niya. Hindi uobra sa baha. Ayan Siguradong babagsak lang ito mga kababayan. Ang nipis. Ituloy natin. Ang katakataka, hindi namin mahanap itong kontrata nito. So, hinahanap pa rin namin. Kaya hindi na namin malaman. Siguro sinab-contract ng gusto. Siguro, naka ilang layer ng subcontractor.
kaya hindi wala ng record. Yung record nasa contractor na may hawak na may nakakuha ng kontrata. Siguro yung record ay nasa kanila at saka sa subcontractor. Yun ang kailangan namin hanapin ngayon dahil ng palitan lahat ng maraming napalitan na district engineer kaya yung mga bago ay hinahanap pa yung mga records. Pero ganito ang aming pinag-aalala. Itong ghost project talaga ito. Wala talagang ginawa kahit at isa. Minsan, sinabihan daw si chairman na umpisahan. Tapos umatras din. Sinabi, nagpatulong daw sa barangay. At sabi, sisimulan na ito. Ngunit, after a while, 220 meters, 220 meters dapat ang ilalagay dito na flood protection. Pagkatapos, sinabi sa barangay na magpapatulong para ilalagay nila yung project. Tapos umatras din. Sinabi, after a while, hindi na matutuloy. So, siguro nabayaran na. Kaya tumatas na. Nabayaran na. Umatras na, hindi na ginawa. Titiyakin natin na yung mga contractor, hindi lang sa managot sila, kundi gawin nila yung mga trabaho. Kawawa naman itong mga nababa. Alright, anyway, that's another example of the kind of problems that we have been facing starting since we put up the website. Ang dami talagang sumusulat, and this is a perfect example of the abuse that is being done by some of these contractors. And this is not, unfortunately, hindi lang ito na project na ganito. Kailangan pa natin na tignan ng mabuti lahat ng mga iba. At nakakalungkot, pero ang dami pang iba na sa aming palagay ganito rin, na ganitong kalaki na project, 220 meters, 55 million ang kontrata, walang nagawa. Kahit walang nagawa. Hindi man nakapagpala kahit isa lang pa. Okay, so we'll keep going. And very ongoing naman yung ating mga investigation. Pinag-aaralan namin lahat, tinitignan namin lahat ng mga sinusumbong sa amin. And we will not stop. We will keep going until ma-identify na mabuti at makasuhan na mabuti. So, pagkakasuhan mga kababayan talaga ng ating Pangulong Bongbong Marcos, siya mismo ang nagsasagawa personal sa pag-inspeksyon po para hindi kwento-kwento lang. Lahat ito result mga kababayan ng mga isinumbong sa kanya mismo direkta sa isumbong sa Pangulo website. O ngayon, ito yung report ni Yossi Castro sa ginanap na inspeksyon ng ating Pangulong Bongbong Marcos doon sa Baliwag, Bulacan. Kani-kanina lang po. Hindi dismayado, kundi galit ang Pangulo. Mga promotor ng mga anomalyang flood control projects pananagutin. Iyan ang madiin na utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. habang patuloy sa pag-inspeksyon at pag-iimbestiga sa mga questionabling flood control projects sa Bulacan. Labis ang pagkadismaya ng Pangulo dahil bukod sa bayad na, ang mga ito ay dapat na napatayong concrete river wall sa Baliwag, Bulacan ay napag-alamang hindi man lang ito nasimulan. Mahigit 2,000 na reklamo na ang natanggap ni Pangulong Marcos Jr. mula sa sumbong sa Pangulo website simula nang i-launch ito noong nakaraang linggo. Layunin ng sumbong sa Pangulo website na hikayatin ang taong bayan na magsumbong sa pamahalaan tungkol sa mga irregular flood control projects sa bansa. Ilan sa mga reklamong ito ay personal na binisita ni Pangulong Marcos Jr. bilang bahagi ng hakbang na usigin ang mga nasa likod ng mga maanumalyang proyekto. Umabot sa 55 million pesos ang halaga ng concrete river wall project na inaasahang matatapos sana ngayong Oktubre. Batay sa inspeksyon ng Pangulo, sa papel lang natapos ang nasabing proyekto, ulat pang balak na pagtakpan ang anomalyang ito. At hindi po? Nagbigay naman ng utos ang Pangulo sa DILG sa kabila ng mga nadiskobring irregularidad. Ibigay ang buong listahan ng mga flood control projects para wala nang
nakakalusot na ganitong mga proyekto. I-blacklist na rin ang mga mapang-abusong kontratista na bukod sa palpak ang trabaho ay maaaring sangkot sa mga iligal na gawain. Nagbabala din ang Pangulo sa lahat ng sangkot sa mga ghost flood control projects, lalo na iyong mga nasa gobyerno. Uusigin kayo ng batas. Pinakakasuhan ng Pangulo ang sinumang mapapatunayang may sala at kabilang sa kontsabahang ito. Dito naman tayo sa Baliwag dahil merong report na ligay sa atin na dumating dun sa website na itong kontrata para sa isang 55 million contract for the construction of reinforced concrete river walls at 4 Barangay Piel, Baliwag, Tulacan. Lahat itong project na ito, those project. I'm getting very angry. What's happening here? Walang ginawa, kahit isang araw hindi nagtrabaho, wala. Grabe. Wala kang makita, puntahan ninyo, wala kayong makita kahit na ano. Ganon katindi, mga kababayan. Ito yung mga reactions ng mga netizens. Kaya po pala may helicopter kanina. Nasa Bulacan pala si PBBM. Ang galing po talaga ni PBBM. Extend po natin si PBBM, mga kaibigan. Sabi ni Jigo, kailan talaga may makukulong? Kasi kung walang mananagot, useless lang yan, Mr. PBBM. Ipakulong mo ito ang pagkakataon mo. Kahit matapos man ang admin, hindi ka makakalimutan ng taong bayan. Sabi ni Tams, grabe ang mga kontraktor sa Bulacan. Nakakapanlumo. Imposibleng walang alam ang LGU dyan. Sabi ni Love Correct, great job PBBM, you're the best president. Sabi ni Myla Siniel, sana managot ang mga may kasalanan, hindi puro imbestiga lang. Hope you will do so, Mr. President. Sabi ni Tomas, tatlo yan, yung congressman nagpa-budget, yung DPWH nag-approve, nag-accept ng project completion, at yung LGU dyan. Sabi ni Jeremy, sino po congressman o senador na nagpondo ng project? Sabi ni Tony Lagrosa, emergency power to you to investigate flood control projects, please, at bawiin lahat ng pera na korap. Sabi ni Marcelo, wait ko na may makulong. Sabi ni JR, tanggalin na sa DPWH ang flood control project at magkaroon ng National Flood Control Plan, detailed plan in all the regions and to be implemented by DepDep. Sabi ni New Gen Rio, dapat siminto yung katawan ng kontraktor pati sangkot sa DPWH. Mapatunayan may anomalya, itali dyan mismo sa binaba ng pangharang katawan nila sa baha. Sabi ni Rocky, hindi ba nahihiya si Secretary Bunuan sa trabahong ginagawa ni PBBM na dapat ay siya ang may responsibility, palit na sila ng pwesto? Sabi ni Ramon Torres, sino sa DPWH pumirma na 100% complete? Sana magalit naman yung ating president, hindi kanyan irerespeto ng mga kontratista. Sabi ni Ramon sino ang nag-certify na complete na yung project? Yun ngayon ang dapat managot bukod pa sa kontraktor. Sabi ni Roderick D. Guzman, umaksyon ka na PBBM, ipakulong mo yung mga senador at congressman na sumasalaula sa mga taxpayers. Sabi ni Daydreamer, PBBM, ibig sabihin po, hindi po nag-iikot yung sekretary nyo sa DPWH. So kahit yung undersecretary nyo, kasi kayo pa nag-iikot instead na sila at sila nagre-report sa inyo. Ano po silbi ng sekretary sa DPWH? Malamang ang susunod po, tatanggalin ng ating Pangulo si Secretary Bunuan. Tama kayo. Ano silbi ng sekretary? Yung Pangulo pa ang nag-inspeksyon. Napuno na po yung ating Pangulo. Kaya siya na mismo ang gumalaw. Ito na ngayon, mga kababayan. Tambak na mga ghost projects ang nadidiscovery ng ating Pangulong Bongbong. Sabi ni Love Correct, super hardworking president. PBBM is really the best, very intelligent and very hardworking president of the Philippines. Thank you so much, President BBM. Sana makasuhan po lahat na contractors na umaabuso sa pondo ng opera ng taong bayan. Kaya pala lumalaki utang ng Pilipinas
dahil yung pera napupunta lang sa mga walang kwentang contractors na hindi naman ginagawa ng maayos yung trabaho nila. Sabi ni Bistek, dapat po ata, Sir President, makulong lahat niyang mga yan. Sabi ni Herna, kasuhan at ikulong na agad criminal liability, mga contractor, engineer, mga political government na involved. So yan po mga kababayan, yung nakakalungkot na kaganapan ngayon. Sunod-sunod ang nadidiscovery na mga anomalous projects. Worse, yung iba ghost project po. Yung iba palpak, ampaw. Ito naman po, kinobra yung kwarta. Wala man in-implement na proyekto. Kawawa talaga yung mga families along the river, yung mga barangay sa Baliwag. Kaya matindi yung mga pagba dyan mga kababayan. Kaya ito yung ginagawa ng ating Pangulo bilang ama ng ating bansa. Anyway, subaybayan po natin itong ginagawa na personal inspection ng ating Pangulo. So ang podcast natin ngayon, atid sa inyo, itong napakagandang product na binibenta namin online. I am Worldwide Amazing Pure Organic Barley Powdered Drink Mix from Australia. Pwede kayo nitong magbenta mga kababayan or mag-consume sa mga interesado na magnegosyo at mag-order nito. Message na lang po kayo sa aming messenger or sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. Tandaan po natin mga kababayan, sa buhay, you become what you believe. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.